Mula na makita ni Yana na inaalo niya si Cassie, ay hindi na siya nito pinapansin pa. Siya ang unang lumalapit dito para magpaliwanag, ngunit agad itong umiiwas sa kanya. Hindi na siya nito kinakausap pa mula noon at ipinararamdam nito sa kanya kung ano siya sa bahay na iyon. "How dare you?" Narinig niyang malakas na bulyaw ni Yana. "How dare you to slap me? Makakarating ito sa daddy ko." Tunggayaw pa nito. Nakita niyang pilit na tinatanggal ni Cassie ang kamay ni Yana na nakasambunot sa buhok nito. Kaagad siyang lumapit sa mga ito upang umawat. "Tama na yan. Tumigil na kayo." Pilit niyang inaalis ang kamay ni Yana na nakasambunot sa buhok ni Cassie at pinaglayo ang dalawa. "Are you okay?" Mahinahong tanong niya kay Cassie. Nang tumango ito ay bumaling siya kay Yana. May kung ano siyang naramdaman sa kanyang dibdib nang maaninag niya kung anong sakit na lumarawan sa mga mata nito. Akma niya itong lalapitan nang pagalit itong nagsalita sa kanya. "Magsama kayong dalawang sampid. Wala akong pakialam." Sigaw nito at agad na umakyat sa silid nito. Napabuntong hininga na lamang na sinundan niya ito ng tingin. May hindi maipaliwanag na lungkot siyang naramdaman. Muli siyang humarap kay Cassie. "Nasampal ko siya." Parang wala sa sariling anas nito, ni hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. "Alam kong may dahilan ka kung bakit mo nagawa yun. Hindi ka basta-basta nalang mawawalan ng kontrol sa sarili mo, Cassie. Nang ganun-ganun na lang. Ano ba talaga nangyari? Ano na naman ang ginawa ni Yana sa'yo?" "Wala naman talaga akong balak na patulan siya. Kaya lang ay idanamay niya pati ang mama ko. Kung ano-anong masasakit na salita ang binitawan niya." Nangingilid ang luhang tugo naman nito. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Pinagmasdan niya ito. Magulo ang buhok nito. Pati school uniform nito ay lukot-lukot na rin. Nakaramdam siya ng awa rito. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin maganda ang pagtrato rito ni Yana. Ilang taon na ang nagdaan, ngunit nanatiling sarado ang utak ni Yana. Itinuring silang dalawa ni Cassie na mga kaaway nito. Kasama siya sa galit ni Yana dahil hindi niya natupad ang pangako niya rito na tatalikuran si Cassie. Hindi niya itinigil ang pakikipagkaibigan sa dalaga kahit pa nga alam niyang iyon lamang ang tanging paraan upang maibalik ang pagkakaibigan nila ni Yana. Nanatili itong mahirap abutin. Kung si Mrs. Marquez ay madaling natanggap at itinuring na anak si Cassie, kabaliktaran nito si Yana. Napansin nga niyang lalo pang nagrebelde ang dalaga dahil marahil madaling nakuha ni Cassie ang pagmamahal ni Mrs. Marquez. Kung may magagawa lamang sana siya upang maibalik sa dati ang pagiging malapit nila ni Yana sa isa't isa. Nais niyang muling makita ang pagiging mabait at mapagkumbaba nito. Ang Yana na palaging may nakahandang ngiti kahit sa isang tulad niyang anak ng isang katulong. Umiiyak na isinara ng malakas ni Yana ang pintuan ng kanyang silid. Nakatayo na sumandal siya roon. Hindi maampat-ampat ang pagtulo ng mga luha niya mula sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay unti-unti na siyang napadaos-dos paupo sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at patuloy na umiiyak. Lagi itong nasa tabi niya, piping himutok niya. Mula nang dumating si Cassie, ay parang hindi na siya napapansin ng lahat ng tao sa bahay na iyon. Mula sa kanyang daddy at mommy, hanggang sa mga kasambahin nila. At higit sa lahat, mas pinili ni Nick na maging kaibigan si Cassie kaysa sa kanya. At iyon ang pinakamasakit para sa kanya. "But you promised me." Umiiyak na bulalas niya. "Nangako ka sa akin na ako lang ang magiging kaibigan mo. Pero dumating si Cassie. Naging napakadali sa iyong kalimutan ang pangakong yun." Masamang masama ang loob niya. Aaminin niyang mula nang dumating sa bahay na iyon si Cassie, ay naging imposible na siya. Kinalimutan na niya ang dati niyang ugali, lalo na nang makita niyang maging ang mami niya na siyang dapat niyang kakampi ay tuluyan ng napalambot ni Cassie. Alam niya sa sarili niya na sobra-sobra na ang ginagawa niya kay Cassie.
Maraming beses na niyang naisip na itigil na ang lahat dahil sadyang napakabait naman talaga ng kanyang nakakatandang kapatid. Batid niyang sincere ito sa pakikipaglapit sa kanya. Ngunit sa tuwing makikita niya kung gaano ito at si Nick kalapit sa isa't isa, ay muli niyang kinakalimutan ang planong pakikipaglapit dito. Sa tuwing aawayin niya si Cassie ay palaging nariyan si Nick upang saluhin ito. Palagi itong nakaalo na dati ay sa kanya nito ginagawa. At ngayon, aminin man niya o hindi, alam niya ang pangunahing rason kung bakit palagi pa rin niyang inaaway ang kanyang kapatid ay hindi na dahil anak ito ng daddy niya sa ibang babae, kundi dahil malapit ito kay Nick na ito ang pinili ng binata kaysa sa kanya. Palaging magkasama ang dalawa dahil madalas magpaturo ng leksyon kay Nick si Cassie. Siya kahit gaano pa kahirap ang subject niya ay hindi siya lumalapit dito. Si Nick ay kumukuha ng kursong advertising. Pinag-aaral ito ng kanyang papa. Hindi ito pumayag na mag-working student si Nick. Ayon sa daddy niya, nakakaabala lamang daw iyon sa pag-aaral nito. Kusang inako ng daddy niya ang pagpapaaral dito. Bawi naman ang daddy niya kung tutuusin dahil consistent dance lister naman ang binata. Hindi niya maitatangging nasasaktan siya tuwing ipinagtatanggol ni Nick si Cassie sa kanya. Lingid sa kaalaman ng mga ito, madalas niyang iniiyakan iyon. Mahal mo siya. Bulong ng isang bahagi ng isip niya. Tahimik niyang tinanggap ang ideyang iyon. She was 12 years old nang ma-realize niyang kaya siya nagkakaganoon ay dahil may pagtingin nga siya kay Nick na mahal niya nga ito. Pero malabo nang magkaroon ng katugunan ang nararamdaman niya dahil imposibleng magustuhan siya nito dahil sa pinakikita niyang kagaspangan ng pag-uugali niya. Sa iisang tao laang naman nakatuon ang mga mata ng binata. Iisang mukha lang naman ang tiyak na hinahanap nito. Iisang babae lang naman ang maaari nitong pagtuunan ng pagmamahal. Ang masakit lang, hindi siya ang babaeng iyon kundi si Cassie. Palaging si Cassie. Bakit? Dahil malambing si Cassie? Mabait ito at mapagkumbaba. Idagdag pang magiliw ito sa kahit na sinong tao at masiyahin. Samantalang siya was a brat. Galit siya sa mundo. Makitid ang utak niya at mahirap umintindi. Siya na walang ginawa kundi ang awayin ang taong sa tingin ng lahat ay isang napakagandang anghel. Hinding-hindi siya mamahalin ni Nick. Hindi siya titingnan ni Nick kung paano nito tititigan si Cassie. Hindi nito sasayangin ang oras nito sa katulad niya. Muli nakatulugan niya ang pag-iyak. Iisa ang nasa isip niya, ang maibalik ang dating samahan nila ni Nick, na sana sila pa rin ang malapit sa isa't isa. Halos mag-iisang oras nang pinili niya na nagawin ang project niyang parol. Malapit nang magpasko, kaya isang may kalakihang parol ang project niya sa home economics. Ngunit hanggang na mga sandaling iyon, ni hindi pa niya mabuo-buong star. Naiinis na binatawan niya ang mga gamit at sumalampak ng upo siya. Nasa likod siya ng kanilang bahay. Kumpleto na ang mga kakailanganin niya sa paggawa niyon. Ngunit hindi niya masimulan dahil ang simpleng star nga ay hindi pa niya makayanang gawin. Mangiyak-iyak na pinagmasdan niya ang hindi pantapos-tapos ni Star. Busy naman kasi ang daddy niya para tulungan siya. Madalas itong wala sa bahay dahil sa mga negosyo nito. Kung bibili naman siya ng parol baka may makahalata niyo na guro niya at mapagalitan pa siya. Hindi na itago ni Nick ang amusement nang makita niya ang pagmamaktol ni Yana nang hindi nito magawa ang parol. Nalabasan niyang abala ito sa pagpupukpok. Pinapanood niya ito sa ginagawa nito. Kamuntik pa siyang mapabunghalit ng tawa nang makita niyang parang batang sumalampak ito ng upo sa sahig. Mangiyak-ngiyak na ito. Hindi siya napansin ito dahil nakayuko ito at abala sa pag-ingos sa hindi magawang star na yari sa kawayan. Natutuwa siya habang pinagmamasdan ito. Sa mga pagkakataong wala itong malay sa presensya niya, ay saka lamang siya nagkakaroon ng chance na pagmasdan ito ng mabuti. Katulad ng dapat asahan ay lumaking maganda si Yana. Matangkad ito at sa edad nitong 16 ay nasa tamang lugar na ang bawat kurba ng katawan nito. Sexy, wika nga niya.
Pero parang hindi ito aware sa taglay nitong kagandahan. Madalas niyang mabanaag ang insecurity sa mga mata nito. Kung minsan ay natutukso siyang lapitan ito upang makipagkwentuhan, pero pinipigilan niya ang sarili. May mga crushes na kaya siya? O kaya ay kung may mga nanliligaw na kaya sa kanya? Nagtiim naman ang mga bagang niya sa isiping iyon. Siya na rin mismo ang nagsabing bata pa ito para ligawan. Pero hindi bata para sayo. Bulong ng isip niya, ngunit agad din niyang pinalis ang ideyang iyon. Madalas niyang makitang nasa teres lang ang dalaga. Parang palaging malalim ang iniisip at bakas ang lungkot sa mukha nito. Minsan gusto na niyang itanong kung ano ang nagpapalungkot dito. Mula pa noon at magpahanggang sa ngayon, ayaw na ayaw pa rin niyang nakikitang malungkot si Yana. Palagi na ay may bigat siyang nararamdaman sa dibdib. Sa tuwing makikita niya itong ganoon, hindi pa sana siya lalapit dito kung hindi niya nakita ang pagtulo ng mga luha nito na agad din naman itong pinalis. Hindi niya kayang nakikitang umiiyak ito at ayaw niya sa sarili niya na gagawin niya ang lahat. Huwag lamang niya itong makitang umiyak. Ano bang problema at parang pasan mo ang mundo? Nagangat ang ulo si Yana nang marinig ang malamyos na tinig na iyon. Halos manlaki ang mga mata niya nang mabungaran niya si Nick. Hindi siya makapaniwalang nilapitan siya nito at kinausap. Pasimpleng inayos niya ang buhok niya at tiniyak na wala ng luha sa kanyang pisngi. Tila gusto niya na lumubog sa lupa na makikita niya ako at ngayon pa kung kailan parang ang pangit-pangit ko. Ngingiti sana siya ng pagkatamis-tamis nang maalala niyang hindi nga pala sila speaking term. Kaya naman agad niyang pinigil ang nakaambang ngiti sa kanyang mga labi. Muli siya nagyuko ng ulo at hindi sinagot ang tanong nito. Tingnan ko lang kung sino ang magsisipang bigla na lang yung umalis sa kaartihan mo. Giit naman ang isang bahagi ng isip niya. Please Lord, give him patience. Piping dasal naman niya. Hiling niya na sana ay maging makulit ito para kunyari ay mapilitan rin siyang sumagot. You know what, Yana? Hindi matatapos yung project mo kapag inupuan mo lang at iniiyakan. Nakangiti pa rin sabi sa kanya ni Nick. Hindi pa rin siya umimik at kamuntik na niyang mabatukan ang sarili nang marinig ang pagbuntong hininga nito. Naloko na, mukhang aalis na yata. Nagsisising na isa loob naman niya. Sa tingin ko, kailangan mo ng tulong. Right, Yana? I don't need your help. Shit, bakit ba yun ang nasabi ko? I hate you, Yana. I really hate you. Kastigo naman niya sa sarili. Sa akin, maning-mani lang ang paggawa ng parol. Sa akin nga nagpapagawa yung mga kaklase ko noong high school ako eh. Pabirong pagyayabang naman ito. Bakit ba ako ang pinag-aaksayahan mo ng oras? Will you go find Cassie? Baka kung ano na naman ang nangyari doon habang wala ka. Wala siyang tagapagtanggol. Sarkastikong sabi niya rito. Kahit na sigurado siyang maiinis na ito sa kanya at iiwanan siya, ay hindi pa rin niya napigilang ibulalas iyon. Pero kailangan talaga niyang sabihin iyon para man lang mabawasan kahit papaano ang mga kinikimkim na hinanakit niya para rito. Well, sorry to inform you, madam. Pero wala po ngayon si Cassie. May group meeting sila ng kaklase niya. Anito na tila hindi malang naapektuhan sa sinabi niya. Ayaw ni Nick na hayaan pa ang pagkakataong iyon na kinakausap siya ni Yana. Kahit pa nga paangil iyon. Ganon? Wala si Cassie kaya napilitan kang magdesisyon na tulungan ako? Mataray pa ring sabi niya rito. May sakit na lumarawan sa mga mata nito na hindi niya mawari kung ano. Is there again? Puna niya sa isip. Madalas niyang makita ang kakaibang sakit at lungkot na iyon sa mga mata nito. What's wrong, Yana? Bakit tila nakikita niya ang sakit sa mga mata nito? Gustong-gusto na niyang itanong dito. Ginagawa niya ang makakaya niya para abutin ito. Pero hindi na siya nagsalita pa. Dinampot niya ang mga gamit at sinimulang gawin ang parol nito. Hindi na rin naman ito muli pang nagsalita at mataman lang siyang pinapanood sa ginagawa nito. Pasado na ba? Nakangiting tanong niya rito.
Nang matapos niya ang parol, bahagya pa niya iyong itinaas upang mabistahan itong mabuti. Pinagmasdan naman ito ni Yana. Base sa ekspresyon ng mukha nito, I can say that you like it, aniya. Ang ganda. Halata naman ang kasiyahang bulalas nito. Ang ganda-ganda. Ang galing mo naman palang gumawa, Nick. Hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon nito. Hinanda na nga niya ang kanyang sarili sa muling pagtataray nito. Pero hindi iyon ang nangyari. Natigilan si Yana na mapuna niyang nanatili lamang na nakatitig sa kanya si Nick. Sa paraang animoy gulat na gulat ito. Para bang may nakita itong isang bagay na ngayon lang uli nito nakita. Malapit na talaga siyang mailang nang mawari ay matauhan ito. Oops, sorry. Hinging paumanhin ito. Maganda ba talaga? Oo, salamat. Wala yon, sabi naman ito. So tapos na ang problema mo? Wala ka nang iiyakan niyan? Biro naman niya rito. Namayani naman ang katahimikan sa pagitan nila. Umisip siya na maaaring sabihin para mawala ang pagkailang nito. So, ano bang gusto mong kapalit ng paggawa mo ng project ko? Wala namang kapalit yung ginawa ko. Sansala naman ni Nick sa kanya na nakakunot noo pa ito. Don't get me wrong ha. Hindi yun ang ibig kong sabihin. What I mean is, kung ano ang pwede kong gawin para mapasalamatan ka. Paliwanag naman ni Yana. Thank you. With more than enough, Yana. Wika naman nito. Akma na itong tatayo upang iwanan siya. Nang may maisip siya. Gusto mo bang ipaghanda kita ng merienda? Mahinang sabi niya. Sa sobrang hina nga niyon, ay hindi niya alam kung umabot iyon sa pandinig ng binata. Pero isa lang ang sigurado siya. Ayaw pa niyang matapos ang sandaling yon. Parang ayaw pa niyang bumalik sa totoong mundo. Dahil ang totoong mundo ay iyong hindi sila nag-uusap at hindi niya ito pinapansin. Pero alam niyang narinig siya ni Nick. Mayroon siyang kakaibang nababasa sa mukha nito. Hindi nga lang niya matanto kung ano iyon. I love that, Yana. Nangingislap ang mga mata nito nang sabihin iyon. Ngumiti siya kung ang kislap sa mga mata nito ay nangangahulugan na gusto nitong maging magkaibigan silang muli, ay hindi na siya magpapakipot pa. Papasok lang ako sa loob para mag-prepare ng foods ha, aniya at nagmamadali na itong iniwan. Masayang-masaya ang pakiramdam niya habang inihahanda ang pagsasaluhan nila ni Nick. Pakiramdam niya ay nagbalik siya sa dating katauhan, na siya na uli si Yana. Sumaglit muna siya sa silid niya para magsuklay at magwisik ng kaunting cologne. Huminga siya ng malalim bago binalikan uli si Nick para lamang magulat sa tagpong bumungad sa kanya. Naroon na si Cassie at masayang nakikipagkwentuhan kay Nick. Nakaupo ito sa pwesto niya kanina. Lahat ng pag-asang naramdaman niya mula nang ngitian siya ng binata ay parang bulang biglang naglaho. Paano pa makikipagkaibigan sa kanya si Nick kung ganoon nakalalim ang samahan nito at ni Cassie? Wala nang lugar para sa kanya. Magiging panggulo at kaawa-awa lamang siya kapag ipinagpilitan niya ang sarili niya rito. Nang marinig niya ang tawanan ng dalawa ay parang nagdilim ang paningin niya. Dali-dali siyang lumapit sa dalawa at padabog na inilapag sa lupa ang tray kung saan nakalagay ang inihanda niyang merienda na para sana sa kanilang dalawa ni Nick. Yana, sabay pambigkas ng dalawa. Napansin marahil ni Nick ang galit na nararamdaman niya, kaya agad itong tumayo. Yana, kadarating lang ni Cassie. Mas mabuti pa pagsaluhan na lamang natin yung merienda na inihanda mo. Suhesyon naman ni Nick. I don't think kailangan pa ninyo ako rito. Mukhang masyado kayo nagkakasiyahan eh. Sarkastikong tura naman niya. Yana, pwede ka namang sumali sa kwentuhan namin ni Nick. Mas masaya nga kung... Shut up Cassie. Kung lahat ng tao sa bahay na ito ay nabibilog mo ang ulo, pwes ibahin mo ako. Hindi mo ako madadala dyan sa pagbait-baitan mo. Galit na sabi niya rito. Yana, pigil sa kanya ni Nick. Hindi marahil dito akalaing ganoon lang ang magiging reaksyon niya pagkatapos na nangyari kanina. Yana,
Lumapit lang naman ako dahil nakita ko si Nick dito. Nakita ko rin yung parol na ginagawa niya para sa'yo. Siya rin kasi ang tumulong sa paggawa ng parol sa project ko noong 4th year ako. May hinahong paliwanag ng kanyang kapatid na lalo pang nagdagdag sa sakit na nadarama niya. So hindi pala ako ang unang ginawa ng parol ni Nick? Muli ay nauna na naman si Cassie. Napaka-childish pero talagang ikinasama iyon ng loob niya. Wala akong pakialam kahit na magkampihan pa kayong dalawa. Kainin niyo na yung merienda na ginawa ko. Total para sa inyong dalawa naman yan. Aniya sabay talikod at pasok sa loob ng kanilang bahay. Bakit ba napakalupit ng tadhana? Binigyan siya ng kaunting pag-asa, pero ang bigat naman na naging kabayaran. Malungkot na sinundan na lamang ng tingin ni Nick ang papalayong si Yana. Nanghihinayang na muli sa napaupo sa tabi ni Cassie. Sorry ha. Pagkuwan ay sabi nito. Nginitian niya ito. Wala kang kasalanan, Cassie. Mahirap lang talagang unawain ang ugali ni Yana. Pero sabi mo sa akin kanina, ay nakikipag-usap na siya sa'yo. Nginitian ka pa nga niya. Tapos dahil sa akin na iba na naman ang mood niya. Pati sa'yo nagalit siya. Malungkot na tura nito. Huwag mo nang isipin yun kasi. Hindi ko naman talaga sigurado kung gusto niya makipagkaibigan sa akin. At saka kung sakaling gusto man niya, pero hindi ka naman niya tatanggapin, mas mabuti sigurong huwag na lang. Hindi tamang nasusunod palagi ang gusto niya, kahit siya mismo sa sarili niya ay alam niyang mali ang gusto niya. Pero Nick, kalimutan na natin yun kasi. Isipin na lang natin na nabiktima na naman tayo ng pabagubagong mood ni Yana. Hindi na ito umimik at kinain na lamang nila ang merienda na inihanda ni Yana.